So, syempre, Otit, palaging naghahari nga yung binibrig mo na linya ng Yossi. Ano ba yung karakteristik, Otit, na meron dito sa linya mo talaga? Kung ba't siya nakilala ng lubos? Characteristic. Na makikita or kapag sinabing orange base, ay, kay Paul Nimrod yan, Lionel Line yan. Ano lang, kasi nakilala yung orange base natin, trademark na na banded, na full band, full mass. Tapos intense coloration ng orange base niya. Ano yung pinaka matinding isda na talagang humakot ng award sa'yo dito, Otit, sa lahat ng nandito? Para sa akin si Bawi. Tawag yun si Bawi. Bawi? Bakit Bawi, Otit? Medyo controversial. Issue ata yan ah. Medyo controversial yung Kaya yan eh. Basta Bawi siya. Bawi ang tawag sa kanya. Nasaan siya dito, Otit? Ito. Yan, ito siya. Nanalo siya ng 6 times King of AOC, local and international online show. Pwede ba natin pa-playerin, Otit? Pwede ba yan? Yun, no? Ang laki niya, Otit, no? Malaki. Magaling yung groomer niyan. Kasi ako, hindi ako nag-groom niyan eh. Nag-groom ko siya first time nag-groom ko siya. Tapos, nag-king. Nag-king na siya ng Master Eye sa Sa Bulacan. Ito, Master League. Ito. Nag-king na siya ng ganon. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi pa siya nananalo. Kasi para mag-groom niya ng tuloy-tuloy. Sabi ko sa kanya. Nung nag-king na, pagka-bench, pinadala ko sa kanya. Sa Dragon Scale, Otit, ano yung pinakamalaking nangyayaring parang medyo masakit-sakit na tumutubo sa kanya kapag kami? Ayun, tumor talaga. Sa Dragon Scale? Dragon scaling. So, risk na yun sa breeder kung paano niya i-handle yung ganung type ng breeding na dapat paano maliles yung scaling yung pagka yung magtitumor sila. Nasa breeder na lang yung kung paano niya gagawin sa selection ng female. So ito ilang months na to, Otit? Sa isang taon na yan, may isang taon na pala. Oo. Laki, no? Sobrang laki niya. Parang kumakain na ng fry. Yun, may na siya ngayon. May fry siya nasalang na to ngayon sa video. Na-breed ko na siya ngayon. Nangangain nga siya ng fry pero natin dyan. Agapan. Nagawa ng paraan. Kaya meron siyang ngayon, mga juvenile ngayon. At dagdag ko nga lang pala yung kung bakit tayo nag 46 Kings. Dahil sa mga suporta ng mga buyers, ng mga tropa natin na naniniwala sa linya. Ang totoong panalo is sila, hindi ako. Kasi sila mismo yung nagpapaganda, nag-groom ng bawat isda para masabi natin na pwedeng na manalo bilang king. Kaya sila yung talagang totoong panalo rito at sila yung talagang totoong king at hindi ako. Siyempre, yung sa may dalawang klase ng grooming na na-experience ko. Sa pagpapalaki ng caudal, kailangan nasa malaking lalagyan siya. Tapos, water change mo rin siya every 2 days, ganun. Or daily, pas may 50%. Tapos, pagtungtong naman sa pagpapalaki ng body, medyo liitan mo lang yung lalagyan, like for 6-8. Tapos, more pakain ka. Kahit 2 days, 2 times a day yung pakain mo. Okay lang yun. Basta lumaki yung body. Pagka lumaki na yung body, lipat mo sa lalagyan ng malaki para sa pins naman. Kaya yung dalawang klase ng grooming na ginagawa ko dito sa Lionel Barracks. Brr. Siyempre mga Otits, hindi tayo uwi nang hindi natin na-interview. Ito talaga, pinakamatinding groomer din to. Otit, paano ka nag-groom ng mga beta mo? Hindi, sa HMPK, ganun din. Based sa turo sa akin, sa experience, mukhang effective naman. So, sa pagpapatak ng fins natin, paghahabol ng anal, ng caudal, ng dorsal, daily water change talaga, pinaka-effective. And then at the same time, kung may malaki kang container, mas okay malaking container. 668, yung iba Wilkins, yun, goods yun. Tapos pag nakuha mo naman yung size na gusto mo ng fins niya, pwede ka naman mag-shift na sa 468 para batakan mo naman yung body, palakihin mo yung body niya. And then, 2 times a day na live foods. Tapos, ang ginagawa ko, para lalo kung junior, mahilig kasi ako mag-groom junior, flaring ako, 3 to 5 minutes after every meal. Ayan, ganun lang. Tapos, after every water change ko, piniflare ko din siya kahit flare stick or small mirror, kahit 1 to 2 minutes, para
mag-spread muna yung pH niya. Kasi pag, syempre maninibago sila sa bagong temperature ng tubig, so mas madali silang ma-acclimate pag napag-flare mo sila at the same time, yung fins nila nababatak. Yon mga tito, no, syempre nagmamassive breeding nga si Otit. Paul. Otit, paano ang gagawin mo kapag egg eater ang male mo? Ginagawa ko pag i-gitter yung male, ang gagawin ko, pag napaitlog ko na siya sa taas na tubig na halos 2 inch, yun, tinatanggal ko na agad yung male, then yung female, sinabi ko na sila tatanggal. Para hindi ka agad lamunin yung itlog. So, tapos bababaan ko siya ng kahit mga 1 inch yung tubig. Tapos yun, hayaan ko silang nakatakip. Nakatakip lang siya. Tapos yun, sasamahan natin ng dasal. Dasal. Dasalan talaga. Oo, legit. Sasamahan natin ng dasal na sana wag mabugok yung itlog, wag mag-amag. Yun lang talaga. Pero sa ngayon naman, meron tayong papisa rito, hindi halos kita eh. So ayun, nag-fry na siya, wala na yung mga bubbles. Marami-rami rin yan pagka nabuhay. Sana mabuhay siya na mag-free swim. Pero tingin ko naman mabubuhay siya eh, kasi medyo malakas yung fry natin. Medyo kita sa gilid-gilid eh, yung mga fry. So yun. Yun yung ginagawa ko pag egg eater yung male. So baba ang tubig, baba yung tubig, tatakpan para hindi mahanginan, hindi magulo yung bubbleness. Tapos dasal. Dasal. Number 1. Pinaka-importante. Number 1. Dasal talaga, boss. Para kasi mas malakas yung pananalig natin sa mabuhay yung mga... Kumapit maigi. Kapit maigi. Kapit matatag tayo dyan. Sir, last advice sa mga gustong pumasok sa hobby natin ng pagbebeta. Enjoy lang, tsaka matalo manalo dapat masaya tayo. Yung hobby kasi natin, hindi natin masasabi na maangat, bumababa yung mga presyo ng ating mga isda. Kaya enjoy lang natin, hobby lang talaga tayo. Pwede natin samahan ng parting negosyo, pero dapat nasa focus pa rin tayo sa hobby natin. Kasi bumababa at tumataas din yung price value ng mga alaga natin. Yun lang. Alam ko kung saan dako na ng Pilipinas nakarating yung linya mo, Otit. Pero saan kanila pwedeng makontak if ever may mga kumindat sa mga beta mo dito? Ano lang, pwede sila sa akin sumali sa bidding GC ko. Kasi doon ako madalas mag-post ng mga for sale, for bidding, for out. Doon lang sa GC bidding ko. Pwede nila akong i-PM sa yung account ko namin, yung Paul Nimrod Cruz. Yun lang. So yun mga tito, ilalagay na lang po natin sa comment section mga Otits yung Facebook ni Otit Poldo. The joke lang. Maraming salamat Otit. Pinaunlakan mo kami dito. Thank you, boss. Brr.